Let's start. All right. So at ito na nga mga ka-rides ang ating motor ngayon na i-feature, ang Mio Gear Standard 2022 model. Napakagandang motor mga ka-rides. Ito ang itsura ng isang 5.9.5 sa Mio Gear Standard. Welcome back mga ka-rides, and this is your bro once again para sa ating scooter edition naman. And this time, let's review Mio Gear Standard. So nag-top speed tayo ng mga around 107. Timbang ko pala is around 85 kilos. So medyo may kabigatan din tayo mga ka-rides. So this is the 125 Mio Gear Standard 2022 model. Suwabe. Napakagana motor. Okay, kanina top speed, ngayon naman acceleration test. So 0 to 60 and 0 to 100 try natin. So palampasin lang muna natin yung sasakyan sa likod. In 3, 2, 1, go. Kaya mo yan! Woo! Okay, so yan ang ating acceleration test. Napakaganda ng control niya. Yung gulong is Dunlop na. So alam naman natin from the very start, kahit dati pa Dunlop na ang ginagamit, kahit na ibang mga brand like ng mga Honda Wave dati. Maganda yung traction niya. Then given ang mga gulong nito mga ka-rides, medyo malaki na kumpara dun sa mga dating mga scooters or even dun sa mga kasabayan nitong model ngayon. So when it comes to cornering, maganda yung control niya. Plus given that the weight is hindi siya masyadong mabigat, nasa 95 kilos lang to. So parang medyo nanibago kasi yung motor namin is Bergman Street 125. Ang laki nun. $110 kilos yun. Kung i-compare mo rito, talagang malayo yung timbang nito na mas magaan. 15 kilos din yun. Dalawang ilong bigas nga lang, medyo mabigat ng bitbitin, di ba? So shout out sa pinsan namin, si Jovenson Mesicula. Yan. Thank you idol sa pagpapahiram ng motor mo. Napakasarap gamitin, tsaka nakakahiyang madumihan. Sobrang linis, kahit langaw dudulas dito eh. Sa 80 kph relax pa rin yung makina eh. Kumbaga kahit pa paano sa long distance hindi magsasuffer ang engine. Enough lang yung speed niya. Then maganda rin yung torque.
mararamdaman mo rin yung arangkada niya eh talaga namang may ibibigay. Sakto ito pang overtake lalo na sa mga city rides. So pupunta tayo dun sa unahan, sa paborito nating spot kung saan tayo usually nag-vlog. Then isa-isahin natin yung mga basic features lang ng mga dapat yung malaman tungkol sa motor na ito. Alright, so nandito na tayo sa spot natin. So subukan natin ang turning radius ng scooter na to. And obviously tight ang turning radius niya kasi scooter lang to eh. Kaya nga sikat ang scooter sa mga singit-singit. So let's try. So yun na. Sobrang sobra pa. Oh my God! Wow! Alright. So dito tayo. So at ito na nga mga ka-rides ang ating motor ngayon na i-feature ang Mio Gear Standard 2022 model. Napakagandang motor mga ka-rides. So ang motor na to ay merong 125cc, 4-stroke, single cylinder, air-cooled, 2 valves, single overhead cam, fuel injected na mated ang kanyang transmission sa CVT or continuously variable transmission. So wala na tong mga gears. So dire-diretso na lang kaya very fuel efficient. Kasi talagang across the power band na ma-maximize yung power ng motor. Meron pala itong 9.3 horsepower at 8,000 RPM. And meron din itong 9.6 Nm of torque at 5,500 RPM. Kaya ito mga ka-rides, kahit pa paano, itong motor na to may dulo. Tingin ko kaya pa mga 110 or more eh. Kung medyo mas magaan ka. Eh kaya lang kasi mabigat ako, you know. Sarap kumain. So 107 lang ang top speed ko. Pero sa mga ganitong motor mga ka-rides, hindi naman natin pinag-usapan lagi is top speed. Hindi naman kasi ginawa ang motor na to for top speed. Ginawa ang motor na to for utilitarian, convenience, and syempre kahit pa paano is yung pagiging practical. Speaking about practical mga ka-rides, ang motor na to is 50 to 55 kilometers per liter. So ganun ang fuel consumption niya. Kaya talagang masasabi mong sulit na sulit dito ang bawat patak ng gasolina dahil talagang matipid. Meron tong fuel tank capacity na 4.2 liters. So kaya niya mga more than 200 kilometers in one full tank. Shout out sa imo ng motor ah. So ganun kalayo ang mararating nito in one full tank, more than 200 kilometers per full tank. Pero syempre mga ka-rides, depende yan sa piga. Kung masyado kang throttle happy, eh kahit pa paano baka medyo mabawas-bawasan pa. Baka umabot ka na lang mga 45 kpl. So depende. Pero average niya is mga 50 to 55 kpl. Given ang weight nito is 95 kilograms, eh base sa power to weight ratio, medyo maganda-ganda na rin. Kasi nga 125cc tapos 95 kilograms lang siya. Alright. Then sa harap mga ka-rides, meron tong standard forks, single disc brake, single piston calipers, and also meron siyang stock na gulong sa harap na Dunlop. Size is 80-80-14. Sa likod, so meron tayong Dunlop na tire dito, size 170-14. So ito yung kanyang stock. Although wala siyang ABS, so okay lang. Babawi naman siya sa ibang mga features niya. Ganda ng rim. Yung mga decals to. Alright. And also mga ka-rides, single shock sa likod. And meron tayo ritong drum brakes. Isa sa magandang feature nito mga ka-rides, meron siyang tinatawag na SMG or Smart Motor Generator. So ang nangyari dito, pag in-start mo siya, hindi mo siya halos maririnig. Very smooth lang yung pag-start niya. So try natin. Oh yun na, umandar na. Nice. Mas maingay pa yung mga dumadaan sa sasakyan. Okay. So sound check tayo. So mga ka-rides, dito sa harap, ito ang itsura niya. LED ng headlight. So kung i-high beam natin, yan, high beam, low beam, high beam, low beam. Yan. And then mga ka-rides, dito sa harap, ito ang kanyang signal lights. Bulb type pa lang siya, pero okay na rin sa price point niya na 77,400. Eh masasabi ko maganda na rin tong motor na to. Tsaka medyo kakaiba itsura ng signal light niya, hindi siya yung parang ordinary katulad sa ibang mga scooters. Kung sa gilid mo titingnan,
Yan, yung signal light niya parang nakasilip lang konti. Pero visible pa rin naman. Then sa likod, so mga ka-rides, dito sa likod, ang tail light niya is bulb type and also obviously yung signal lights. Pero given naman is very visible naman kahit maaraw. Yun ang kagandahan kapag bulb type. Though mas maganda ang LED dahil medyo mas matagal ang kanyang useful life dahil hindi basta-basta napupulda yung LED. Pero overall, goods pa rin. So dito tayo sa mga controls sa mga ka-rides. So high beam dito sa kaliwa, low beam, then left and right signal lights. Then para ma-cancel mo is press lang sa gitna, which is usual. Then sa baba ang busina. So itong sound ng kanyang busina. Okay. And then dito naman meron tayong hazard switch. So yan. And then electric starter switch. Ito sa taas mga ka-rides, ito ay nakaabang para doon sa higher version na Mio Gear S na nagkakahalaga ng I think around 82,000 pesos mahigit. Mas mahal siya ng konti kasi dito nakalagay ang yung engine idle switch na yung nag-automatic siyang namamatay. Tapos pagka tinwist mo yung throttle, automatic aandar ka na naman. So wala siyang feature na ganun. Yun ang kaibahan ng Mio Gear Standard tsaka Mio Gear S. And also wala itong yung feature na yung parang sa kotse na pag pinindot mo, tutunog yung motor, parang mag-a-answer back siya kung nakapark ka sa maraming motor na scooters, natambakan na yung motor mo sa dami ng nakapark. So maririnig mo kung nasan yung motor mo nakapark kasi mag-a-answer back siya once na pinrest mo yung button. Pero ito wala. And also meron din siya 12 volt socket. So ayan mga ka-rides. Yan. So pwede ka mag-charge. Bibili ka lang ng aftermarket na 12 volt socket charger, yung parang sa mga kotse. Tapos yun na, pwede mo na siyang gamitin pang charge ng cellphone mo or kung anong gadget ang pwede. Bantayan nyo lang kung ilan yung maximum na watts na pwede mong i-charge para hindi ka naman magka-problema sa electricals mo. Okay? So mga ka-rides, ito ay meron siyang nilagay na aftermarket na side mirrors. Tapos meron ditong bar. So napaka-pogi, di ba? Tapos merong yung parang mukhang carbon fiber, pero I think di naman siya carbon fiber talaga. Pero nagmamatch yung design niya dito sa side mirrors. So ito. So kaya matipid ang mga Mio dahil meron silang Blue Core technology na si Yamaha ang nagsimula. At this gives more power with less fuel consumption. Then tingnan natin sa ilalim. So pag bubuksan mo ilalim, twist lang ito sa kaliwa and then yan na. So yan. So yan, sakto lang. Yan na mismo yung lalagyan niya. Andito yung baterya. Hindi mo siya malalagyan ng half face helmet, pero yung mga ilang mga gadgets pwede naman. Pinalitan na rin ito ng owner ng aftermarket brake levers. So yan. Hindi ko alam bakit nga pinalitan, pero kasi nakita ko yung original na brake levers ito mga ka-rides, adjustable yun, yung original. Ito parang hindi. Pero siyempre trip niya yan eh, motor niya yan eh. Then ang ganda ng kulay ng fairings niya, no. Parang lumabas ito sa mga MT series eh. Meron ako na vlog yung MT-07, parang ganito yung kulay ng tanke niya. So i-check nyo na lang yung link dyan sa taas kung gusto nyo mapanood. MT-07, very exciting na motor yon. So ganito yung kulay ng tanke nun, parang matte gray. So ang maganda rito, hindi mo na kailangan ng wax. Pag marumi, punas lang. Kasi nga, hindi mo naman mapapakintab to kahit anong gawin mo. So hindi na kailangan ng wax. Linis-linis ka na lang. Then mukhang makapal yung plastics nya. Nakalagay pa is multi-purpose or multi-purpose. Then sa baba, side protection. And then yung kanyang tapakan, makapit. Kasi may mga part na magagaspang. So hindi basta-basta magiging madulas ito kapag nakasapatos ka or kahit chinelas nga eh. Pero syempre we don't recommend chinelas pag nagmumotor. Hanggat maaari, nakasapatos tayo para safe naman. Mayroon itong feature na pwede mong i-lock yung motor na matatakpan yung
salpakan ng susi. So push, dapat ito nakasagad, then push, pizza, dulo, sa kaliwa, and then hugot. Tapos yan. So hindi mo siya masasalpakan basta-basta, di ba? Hindi ka pwedeng basta gumamit ng ibang susi. Then para mabuksan mo siya, ma-unlock mo siya, hit sa right, then syempre hit na lang papunta sa right, then naka-release na siya. So basic. So isa rin to sa mga safety features niya mga ka-rides. Habang umaandar ang motor, binaba mo itong side stand, meron siyang sariling engine kill switch. So yun ang kagandahan dito. So kung nakababa ang stand mo, lalo na sa mga baguhan mga ka-rides, no, madalas yan. Minsan nga hindi ka nabaguhan pag nagmamadali ka. Pag start mo ng engine, aarangkada ka kaagad. Ito, naka-on siya, start mo, ayaw. Pero yung side stand, iangat natin, ayun, nag-start na siya ulit. Baba natin ulit, yun. Nice. So may feature pala ito mga ka-rides, no, na may hook dito na nakatago. Pakalain mo yun. Ayan. Pag namimili, groceries, dyan, sabit mo yung plastic bag. Or kung papasok sa trabaho, secure mo yung bag mo dyan. Then meron pa siya dito sa ilalim. So napakaraming pwedeng isabit. Pero bantayan lang kung ilan yung maximum load, which is the 1 kg sa hook. Ito yun. Tapos sa loob ng box is 1 kg. Ito yun. Sabi dito. And sa front, 1 kg din. So additional 3 kilos lang. 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo. That's a total of 3 kilos. Okay mga ka-rides. Ito ang itsura ng isang 5.9.5 sa Mio Gear Standard. So obviously flat foot. Mababa lang yung motor eh. 750mm ang seat height. So that's just around 29.5 inches pag kinonvert natin. So yan. I think kapag ikaw ay mga 5'3", 5'2", kaya pa to. Pero diskarte lang. Pagka medyo hindi abot, urong pa dito sa unahan. Kasi mas pababa siya ng pababa. Pero sa akin, 5'9.5", sobrang baba niya. Kaya madali siyang i-control. And wala kang takot kapag abot na abot mo yung motor. Suspension nito mga ka-rides, medyo pansin ko lang, nasa stiff side siya. Pero mas stable kasi ang medyo matagtag na shock, lalo na pag high speed. Maramdam mo lang siya kapag may mga lubak-lubak, talagang mafe-feel mo yung konting lubak. Ramdam mo talaga na natatagtag ka. Okay? So balik na tayo. At enjoy na naman natin ang pag-ride sa magandang motor na to. Ganda ng pagkakalagay nito, oh. Parang invisible siya sa view ng rider or ng driver. So before I forget mga ka-rides, ito ang itsura ng dash or instrument panel ng Mio Gear Standard. So signal lights dito, left and right. Kapag nag-hazard tayo, iilaw yan na dalawa obviously. And then high beam indicator. Okay, and then andito yung check engine light. So tingnan natin ha. Yun, check engine light and eco light. This means kapag bumilaw to, nasa tamang position yung throttle mo, na ma-maximize mo yung bawat particles ng fuel na ini-inject sa iyong makina. So halos walang sayang. So kapag umilaw itong green na to, it means very fuel efficient yung driving style mo. And also, andito yung speedometer na analog type pa. Yung iba preferred nila talaga is digital. Yung iba naman mas gusto yung analog, so depende sa taste mo. Pero mostly ang mga bagong motor ngayon digital na. Okay, and then dito sa baba is fuel gauge. And meron siyang, ito yung odometer niya. So yun lang mga ka-rides, walang masyadong mga makikita dito. Very basic info. Yung mga info lang na kailangan mo malaman habang ikaw ay nagmumotor. So very clean, very neat, malinis na malinis tingnan. At merong isang maliit na logo dito sa baba ng Yamaha. So that's it. So as a 5'9.5",
masasabi ko na meron pa akong enough na knee room. So yan oh, halos isang dangkal pa ang knee room ko. So hindi katulad ng ibang mga kalaban nito sa same category na yung tuhod ng katulad ko is halos tumatama na dun sa parting matulis. Pero ito, ang ganda ng space niya talaga rito. So kahit may angkas ako sa likod, hindi kami cramped, komportable pa rin. So sa 77,400, you get everything dun sa mga sinabi ko. Mag-add ka lang ng konti, siguro around mga 5,000 pesos lang ang dagdag. Makukuha mo na yung mas higher variant ng Mio Gear na Mio Gear S, na meron siyang idle start stop switch dito na 3 to 5 seconds. Pagka nakahinto ka, mag-off ng kusa ang engine. So mas dadagdag pa yun sa fuel efficiency in the long run. And also makukuha mo rin yung feature na answer back system, na pagka pinindot mo, tutunog yung motor kung saan ka nakapark. Kahit natamba ka ng maraming motor, eh malalaman mo kung saan na yung motor mo banda. Ang alam ko marami pang ibang feature na advanced yun eh, yung Mio Gear S. So for additional 5,000, yun yung makuha mo. Pero kung ako tatanungin, okay na to. Same lang naman ng forma. Ang importante, ang motor na to is may bibigay sa'yo yung gusto mong power, yung gusto mong pagiging matipid, plus pogi. So bagay na bagay ito sa pinsan namin, yung may-ari, si Idol Joven Mesikula. Alright, sarap iwas-was yun. Pero siyempre, huwag kamote. So para kanino ba ang Mio Gear Standard? Para to sa mga taong praktikal na naghahanap ng daily commuter na matipid, hindi sobrang mahal i-maintain, high quality, maporma, at the same time reliable. Siyempre, Yamaha. So kung nagustuhan nyo ang content natin for this day, please like, share, subscribe, and hit that bell para naman ganahan akong gumawa ng mga video na to. So maraming salamat sa support sa mga subscribers. Road to 500 subscribers na tayo. Unti-unti lang. Importante, organic. Ano yan? Tujo ba yan? Sino bang nagturo sa inyo yan? So enjoy lang natin ang pag-vlog, yung pag-share ng mga kalaman, pagre-review ng iba't ibang motor. So high-end, low-end, big bikes, scooters, kahit ano, basta motor mga ka-rides, gusto nating i-vlog yan. So maraming salamat, and this has been your bro na nagsasabing always ride safe and stay alive. God bless.